Ito, i-clarify ko lang na as early as January 26, pinaghahandaan na to. Kasi yung Naga is one of the pilot sites all over the Philippines sa Oplan Kontrabaha ng programa ng administrasyon. Alam ko, ang ibang sites, Tuguegarao, NCR, Bacolod, Rojas City, Cotabato, tapos kami. So, ang head ng project, si Yusek Kalima ng DPWH, so mula pa January 26, pinagpaplanuhan na. Ang pinaka-idea ng Oplan Kontrabaha is to explore yung mga green infrastructure over yung mga gray infrastructure. Okay. Para mabawasan yung problema sa baha. Na ang Naga, lagi talaga kami binabaha. So, yung recommendations early on, nung January pa, na ang DPWH magpapadala dito ng mga equipment. Tapos yung pinakaunang plano, magkakaroon siya ng launch na dadating sa presidente. I think, ang understanding ko, nagkaroon na ng launch sa Bacolod ba? I think, basta may mga lugar na nagkaroon na ng launch na pinuntahan talaga ni presidente. So this is just one of the trabahong pinupuntahan niya na kami, very thankful kami na nakasama sa programa kasi talagang kailangan namin to. Pero, nung, I think, Sunday or Monday, dumating na yung, talaga nakaset siya for tomorrow. Nung Sunday or Monday, dumating na yung mga equipment. Ang sabi nung DPWH, yung instruction daw sa kanila, wag na hintayin yung launch. Na-agree naman kami na dahil nandiyan na yung equipment, umpisahan na yung trabaho. Kasi yung pinaka-problema namin, wala kaming equipment. And wala kaming mahiraman kasi ang kailangan talaga yung amphibious na excavator. Yung mga excavator na meron dito, hindi siya amphibious, hindi siya nakakababa sa waterways. Ang meron lang talaga DPWH, pero iisa. So parang nag-purchase yata sila ng iba pa. So ngayon, meron 3 na binaba dito sa amin. Tapos meron ding 2 na yung parang panghigop ng mga nililinis. So inumpisahan na yung trabaho nung Wednesday. Dahil nakita na kaagad yung results inumpisahan ng trabaho nung Tuesday, may nakita ng dramatic results as of Wednesday. Nag-decide yung DPWH at PMS na hindi na siya launch. Parang bibisitahin na lang ni Presidente yung naumpisa na. So tomorrow, ang expectation namin, dadaanan yung mga sites na naumpisahan na para makita siguro pakitaan namin siya ng itsura nung before saka yung after, with the hope na because of what DPWH is doing, sa susunod na heavy rains dito, kung hindi man mawawala yung baha, maiibsan. So ito, ang assurance sa amin, naiiwan muna dito yung mga gamit. Even after the President's visit, para tuloy-tuloy yung paglinis. Tingin ko, napakalaking tulong siya sa amin. Kung merong gamit dito na tuloy-tuloy, naglilinis ng waterways, nagde-desilt ng aming mga rivers, ang laking bagay nun for us. Ma'am, just to get a categorical answer, kasi nagbigay na naman po kayo ng paglilinaw. Hindi na set at hindi pupunta dito si Pangulo dahil sa announcement ni Vice President o sa politika. Gaya ng sabi ko, wala pang announcement, nakaplano na to. In fact, siguro ma-review naman ito sa Facebook. Ang dami ng posts nung mga as early, hinanap ko January 26 yung unang planning session. And nung Tuesday nga, nag-post pa ako ng picture ng ocular inspection namin. Yung announcement yata, kailan ba yun? Wednesday? Wednesday yung announcement. So, hindi to politika. Saka, ang layo pa ng election. Hindi pa nga ako nag-1 year sa pwesto ko. Hindi pa umiinit yung upuan ko. Tapos politika na kaagad. Trabaho muna tayo. Sundutin ko lang, ma'am, kasi I'm sure naririnig niyo rin po kung gaano ka lakas yung clamor galing sa iba pong politiko, for example, Representative Egay Inices, sinabi niya na kayo ang strongest bet
against Vice President Sara Duterte come 2028 presidential elections? Yung sa akin kasi, lahat naman entitled to their opinion. Pero, kung papansinin ko yung mga ganon, hindi ako makakatrabaho. Tingin ko ang laking disservice nun sa city namin. Anong kumandidato ako as mayor, in-offer ko yung sarili ko para magtrabaho. Eh kung kauupo ko pa lang, politika na kaagad inaasikaso ko, sana hindi na lang ako kumandidato. Pero how do you feel, ma'am, sa ganitong mga pronouncements na hindi lang po galing kay Representative Elise, marami na rin po nagsasabing analysts na kayo po ang Sa gusto totoo nilang lang, kilala. sa totoo lang, sa sobrang focused ako sa mga problema ng Naga. Yung farthest from my mind yung mga pag-uusap sa Maynila. Ang primary obligation ko, yung trabahong in-applyan ko. Malayo pa yung eleksyon. Gaya na sabi ko, 3-year term ito, hindi pa nga kami nakaka 1 year. At ang dami pa naming problemang kailangang ayusin. Tingin ko yung primary obligation ko ngayon para sa bansa, ipakita ko what is possible dito sa amin. Kasi kung hindi ko yan mapakita, di ba? Kung hindi ko nga maayos dito sa amin, paano pa yung buong bansa? So sa akin, relax lang muna lahat. Magtrabaho muna. Kasi ang layo-layo pa ng eleksyon. Pero may mga tumatawag, kumakausap na po ba sa inyo? Sa akin, focus ako sa trabaho ko ngayon. Wala akong puwang sa politika. In fact, halos lahat na invitation sa akin outside Naga, nagre-regrets kami. Kasi mauubos yung oras ko. Ang tinatanggap ko lang ngayon na invitations outside Naga, kung konektado sa Naga. Yung mga tinatanggap namin na invitations, partners na meron mga programs dito sa Naga, yung mga national events na kasali yung Naga. Outside of that, hindi kami tumatanggap ng invitations. So, kung sakali lang, ma'am, sakali lang po bukas pumunta dito si Presidente, wala pa naman siyang sinasabi, no? Pero kung sakali na mag-bring up ng tungkol sa politics, ano po yung magiging Ako reaction? sigurado akong hindi siya mag-bring up ng politics kasi alam ko na trabaho yung sadya niya dito. Ka-idea po yung mga ibang politicians from the national na pumunta dito regardless of kung kaninong party. Lagi naman, ever since naman, hindi ko, pagdating sa Naga, nagbibisita sa Naga, wala naman political colors. Kahit ano yung alliances mo, welcome ka dito. Kung ano yung welcome na binibigay ko sa mga kapareho kong political party, pareho din sa iba. Kasi every visit ng mga taga-hindi dito sa amin, malaking bagay yun for us. Kasi lalo na pag national government officials, kasi nagkakaroon kami ng opportunity mapaabot yung aming mga concerns dito.